Hello guys, so basketball update tayo at usapang PBA tayo. So uunahin natin yung laro sa game 3 ng PBA Philippine Cup final sa Araneta Coliseum kung saan naik itong San Miguel Beermen laban sa Grand Slam seeking na TNT Tropang 5G. So ang score guys ay 108 to 88. So lamang na sa serye ang SMB. So may uh, limang players ng SMB na may 10 plus points sa laro. Junmar Fardo, 33 points. Chris Ross, 15 points. Jericho Cruz, 13 points. CJ Perez, 12 points. Don Troliano, 10 points. At Mota Tua, may 9 points. Habang itong TNT, merong 6 na players na may 10 plus points sa laro. RR Pugoy, 16 points. Calvin Octana, 15 points. Bosotros 14 points, Glenn Cubontin 13 points, Kelly Williams 11 points at Jordan Heading 10 points. So medyo bakbakan yung laro kagabi pero nanaig pa rin yung San Miguel Beermen at nakuha ng 2-1 lead. So tingnan natin sa linggo sa game 4 kung babawi itong TNT at itabla yung serye at itong SMB naman target nila makuha ang 3-1 lead para tuloy-tuloy na ito, no? Yung kanilang kampanya dyan sa PBA Finals. So malalaman natin yung laro sa Game 4 bukas. Kung itatabla ba ng TNT yung serye o di makuha ang 3-1 lead ng Beermen. So yan, sa PBA Finals, punta naman tayo sa Magnolia kung saan itong si William Navarro ay na-trade ito from Northport sa elimination round ng Philippine Cup. Palapit na yung playoffs. So itong si Navarro nakuha ng Magnolia kapalit ni Calvin Abueva. So itong si William Navarro dahil off-season na ng Mags ay balibalita na itong si William Navarro ayon sa Spin PH, sa Spin Zone ni Homer Sison ay mukhang maglalaro na ito sa Korean Basketball League sa team ng Busan KCC Aegis. So yung dating Ateneo forward na ngayon ay nasa PBA na, naglalaro sa Magnolia. So itong si William Navarro. So balibalita ng mga nakarang araw na ayon dito sa mga sa tweet sa X na dating Twitter ni Coach Charles Chu na may dalawang PBA stars sa maglalaro sa overseas. Di man pinangalanan ni Charles Chu kung sino yung dalawang yan, pero makikita mo sa post ni Snow Bad Boy, may minention siya na manok. So ibig sabihin yung dalawang players ng Magnolia itong si Xavier Lucero na ngayon nasa lineup ng Gilas Pilipinas in preparation ng FIBA Asia Cup at itong si William Navarro. So itong si Lucero hindi pa tayo sigurado, no? Wala pang balita, pero itong si William Navarro ay talagang ayon dito ay maglalaro na sa Korean Basketball League. So hindi na bago ito kay Navarro. Noong 2022, nag-attempt ito na maglaro sa Seoul Samsung Thunders pero hindi natuloy. So ngayon itong si William Navarro ay maglalaro na sa Korean Basketball League. So hindi natin mapipigilan sila guys, no? Hindi natin sila mapipigilan dahil gusto nila yan at masasabi natin sa mga players na yan ay good luck, no? Si Navarro, kung si Lucero maglalaro sa Korean Basketball League o di kaya sa Japan. So tingnan natin guys, no? Yung kanilang karera, no? Itong dalawang ito sa overseas. At sa Magnolia naman medyo problemado, no? Itong Magnolia kung sakali dahil si Navarro mawawala na sa kanila. What if kung matuloy itong si Lucero maglalaro sa overseas. So medyo problemado itong Magnolia sa darating na 50th season ng PBA. So itong Magnolia lagi itong inaasar ng mga basketball fans, no? Na intro boys. So yung intro boys ibig sabihin yan yung malakas sa una, no? Pero
Halimbawa, malakas sa elimination round, pero sa playoffs, medyo kinakapos. Every year, medyo kinakapos. So, yan yung kaya tinatawag sila ng lalo na yung mga kritiko ng Magnolia na intro boys. So, yan yung tawag ng mga basketball fans dito sa Magnolia. So, sa una, makikita mo malakas sila. Pero pagdating ng postseason, playoffs na, medyo kinakapos. So, yan yung problema dyan sa Magnolia. At ngayon, dalawang players ang mawawala. Siguro, di pa tayo sigurado kung sino zero susunod na rin. So, tingnan natin no, sa mga susunod na araw. Pero itong si Navarro ay maglalaro na sa Korean Basketball League. So, kasama siya sa mga multiple dose-dose ng mga Philippine basketball players katulad ni Arvin Tolentino, nila Javi Gomez Diliano na naglalaro na rin kahit sa Japan, sa Korea, sa Taiwan at saan man panig no, ng mundo. So, kasama na dito si William Navarro. So, di natin sila mapipigilan guys. So, kung sweldo man pinag-usapan dahil malaking sweldo, of course, malaki din sweldo ng ibang liga sa ibang bansa. Lalo na pag-import ka kasi itong si Navarro mukhang import din ito, no? Pagdating sa Korea, so of course, malaki yung sweldo talaga, no? Pag import ka. So, tingnan natin, no? At good luck sa kanilang karera dyan sa Korea. So, di natin mapipigilan itong mga player na ito, no? Dahil may pangarap din yan. At talagang gusto nila, no, na mai-share, no? Gusto nilang ma-experience yung ganitong culture ng basketball sa ibang bansa. So, yan. At punta naman tayo dito sa Terra Firma. So, update tayo kung saan sa kasagsagan ng game ng SMB versus Team TPB Finals, Game 3 ay nag-announce itong si Commissioner Willie Marshall, no? Willie Marshall at doon ay sinabi nila na itong Terra Firma Jeep ay tutuloy pa rin no sa darating na PBA 50th season after mabog down itong negotiation nila with the Zamboanga Valientes. So mukhang nag-fail yung negotiation ng Terra Firma with the Zamboanga Valientes kasi ang balibalita na dati ang halaga ng sale nila is 700. Medyo namamahalan itong Zamboanga kaya binaba ito sa 500 pero hindi pa rin no. Siguro dahilan nito kaya mukhang hindi kaya ng Valientes itong hinihingi ng Terra Firma. Kaya hindi natuloy yung ganitong negotiation at nanatili pa rin itong Terra Firma. Siguro inisip ng Terra Firma kasi gusto ni Commissioner Will Marshall dahil 50 years na yung PBA, dapat intact pa rin yung 12 teams. So dito nag-iisip na siguro yung Terra Firma na mag-stay pa rin sila sa PBA. Sa tingin ko mag-stay pa rin pero tingin ko one season na lang. Siguro hinihintay ng Terra Firma kung sino pang mga kumpanya. Tingin ko kung sino-sino pa yung mga kumpanya na mag-i-interest dito sa franchise ng Jeep. Of course, hindi mawawala dyan yung Zamboanga Valientes. Siguro, hindi ngayong taon, hindi para sa Zamboanga Valientes itong year na ito. No? Siguro, pero hindi pa rin susuko itong Valientes. Gayon din itong Basilan. At siguro din, malay natin itong SGA. May plano din yan kasi kapag mag-champion sila sa ongoing na tournament nila baka mag-isip na yan na gusto na rin papasok sa PBA. Siguro tapos na rin yung ano nila sa Converge at nag-iisip na rin sila na pwede rin sila no sa PBA. So yon. So itong Terra Firma sa darating na 50th season ng PBA sa October, so mananatili pa sila. So ang problema
sa mga players nila ay 7 na lang yung may mga kontrata pa. At yung iba, expire na. Nakita natin si Pringle na nasa ROS na. Itong si Sistan, sigurado hindi na ito maglalaro sa Terra Firma. Siguro iti-trade na nila yan. So, yung iba naman nasa MPBL katulad ni Aldrich Ramos. So, yun. ah um, pero meron silang 7 players na nandyan sa Terra Firma na may kontrata pa. So, halimbawa itong si Mark Nonoy, si Mark Sanggalang, si Paulo Hernandez, at iba pa. So, yon ang Terra Firma, ayon dito kay Kume Willie, ay mananatili pa rin sa PBA sa darating na 50th season sa October. So, tingnan natin. At itong Terra Firma nung mga nakaraang araw ay nag-announce sila na madidisband na sila dyan sa PBA. Pero after yung fail negotiation nila with Valientes ay napag-isipan na rin dahil gusto ni Commissioner Willie Marshall na na intact pa rin yung 12 teams ng PBA. At kung papaniwala natin yung conspiracy theories kung bakit umatras itong Valientes, kung papaniwala natin yung conspiracy theories, ay merong pumigil na siguro merong team owner na pumigil dito sa pagpasok ng Valientes, no? Pagkuha nila sa Terra Firma. Siguro yung mga team na yan, team owners na yan ay nakinabang din noon, no? Dahil alam naman natin itong Terra Firma, farm team ito. Bakit naging farm team ito? Alam naman natin na poverty team itong Terra Firma. Wala masyadong fan base, wala masyadong marketing strategy, okay, financial problema din. So medyo kaya tinatawag kaya yung mga players nila, first round picks, yung mga star players nila ay napupunta na sa mga lakas na team. So itong mga team owners na ito ay medyo nakikinabang din, no, sa mga players ng Terra Firma. Kaya kung papaniwalaan mo yung theory, mukhang hinahadlangan ng mga team owners itong pagpasok ng Valientes. Sana hindi totoo, no? At kasi kapag mawala yung Terra Firma, posible itong Northport mawawala rin, isa pang farm team. Wala ng farm team dyan sa PBA at maganda pa rin, no? Maganda din yung competition dyan kasi kapag itong Valientes, sigurado ko hindi yan farm team. Baka makatulad yan ng Converge, Raynor Shine at Phoenix na gusto ng competition. So yan yung problema ng mga teams na nakikinabang dyan sa mga players ng Terra Firma, lalo na yung mga star player, first round picks dyan, no? At halimbawa, kukunin mo si Mark Nonoy, kukunin mo si Sanggalang, si Carino. So kung mapupunta siya sa mga top teams, ang question dyan is gaganda kaya yung career niya kapag pumunta siya sa mga top teams ng PBA o di kaya babangkuin lang. So yan yung medyo question dyan, no? Siguro itong Terra Firma, sana hindi na ganon, no? Kasi yung mga ginagawa nila para sa akin parang mas nakakasira sila dyan sa liga kasi sila kasi sa totoo lang yung sentro ng kritisismo. Hindi mo masisisi yung mga teams, yung mga top teams na nakikinabang dyan sa Terra Firma. Hindi man sila sentro ng kritisismo, pati PBA, hindi mo sila yan. So ang talagang sentro dyan yung Terra Firma. Sana hindi na maulit yung ganito, no? Dapat maging competitive na itong team na ito, no? Pero sa tingin ko talaga yung unang sinabi ko na talagang 1 year, mukhang in 1 season na lang itong Terra Firma. So mananatili pa ito sa 50th season, pero siguro sa 50th season na lang ito kasi kapag merong mga kumpanya dyan na mag-iinteresado sa Terra Firma ay tatanggapin nila. Kung maganda yung kanilang negosasyon. So
Halimbawa, itong Valientes, hindi yan susuko. Basilan, hindi rin susuko yan. Yung SGA, tignan natin kapag nag-champion sila sa ano, sigurado magpaplano na yan, magpa-PBA. So yan yung abangan natin. So Terra Firma mananatili pa sa PBA sa darating na 15th season. So abangan natin guys ang development dyan sa PBA. So basketball, yan ang basketball update sa araw na ito.